Etong si Pao, nagulat ako biglang may pag-ganon. Tuned up. Mapinost niya like yung mga kung saan sila nagpunta. Then yung pinaka-finale with Kim sa elevator habang magkasama silang dalawa. Si Pao ay kumbaga parang nag-declare na. O isa naman parang wala na, endgame na. Endgame na sa Kim Pao. Mga Marites! It's the 4th of July! And we're 4 is here! Ito naman po, bago ka magsikan mga Marites, good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia! Meg Ganon, ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit that subscribe button and notification bell para sa walang hintong chikahan. Okay, happy 4th of July. Yung mga Marites nating fill up. Mga states, mga nasa states, tama ba? It's mga stateside. Stateside. At syempre, luma-luma stateside. sa mga naghihintay po sa amin, ito po, marami na po kaming live viewers, mga Marites. Simulan na natin yung ating isang linggo chika! Ayan pa! Si Webes. Siya naman isa. Tsaka yung Ni Chika. Tsaka yung Take two, night. Diba? Ito na po, isang linggong chismis! Hindi man lang natin siya tinamayan. Pero teka lang, ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon ng exclusive mug. Simple lang po ang inyong kailangan gawin. Mag-selfie sa harap ng inyong screen, nakita ang logo ng All TV at i-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasama ang hashtag na MUXAllTV. Ay! At ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon po ng chance na manalo ng mug. Yes. Bakit mo napaga? Napaga mo. Kasi nga, 4th of July. Ay, oo. Anything goes, you know. Ako naman, dinire-diretso ko na para hindi mabitin. Pero ito po nga sinasabi namin, yung mga nanonood po sa All TV tuwing Sabado po yan, alas 10 ng gabi, pwede po kayong manalo nitong ating mug at nabanggit po natin kanina kung paano po nyo makukuha. Okay, mga Marites, simulan na po natin mga Marites. Unahin po natin ang balita kay Maris Racal at Anthony Jennings. After Snorine, mato naman sa movie. Snorin. Snorin, diba? Yan yung naging karakter nila sa Can't Buy Me Love. Dahil nag-click nga sila doon, series. Eto, may gagawin na silang movie finally. Sa direksyon ni Paul Jason Laksamana. Wala pang title. Pero ang magiging pangalan nila kasi ngayon is Mathon. Si Maris, Thon Anthony. Ayun na yung parang ano nila. Yung maging ano nila. Love team name or whatever. Basta yung Mathon na sila ngayon. Pero bago yan, nakaka-excite kasi kamakailan lang, di ba meron silang doon sa, nung Snorin sila sa Can't Buy Me Love, nag-endorse sila ng ng inumin na cola-cola something, chuchu. This time, ka-tie up na agad nila dito sa movie gagawin nila ang isang brand na mga, yung unlimited rice sa isang kainan. May manok dyan. May manok dyan yun. So sila ngayon ang bagong endorsers. Hindi, nakita ko nga yun, parang may promo sila dyan, tapos kumakanta silang dalawa. In fairness talaga, no? May kilig, no? May kilig talaga. Pag pinanood mo sila, isipin mo, parang sila talaga, no? Pero alam, klinaro nila yan. Alam natin, si Maris involved kay Rico Blanco, habang may non-showbiz girlfriend naman itong si Anthony. may girlfriend naman si Anthony. Non-showbiz? Non-showbiz na Excited ka dyan. Kasi ano talaga. inanunsyo nila nung binubuo nga nila. Namit mo na. Hindi pa, gusto ko nga sakalin.
So yun, abangan nyo po sa mga tagahanga nitong dalawang ito na talaga naman binibigyan tayo ng kakaibang kilig. Sabi nga, di ba, hindi kailangan maging kayo sa totoong buhay. Dahil napatunayan na yun ng Barda at ng mga iba pang love team na may kanilang karomansa in private and real life. Pero this time, sila naman ngayon nabibigyan ng chance. Doon mo makikita na magaling silang artista kasi kaya nilang dalhin na parang sila magnyowa. Nyowa. In fairness naman, crush ko yan. Speaking of Barda, ayun, may video raw with their rumored boyfriend ng showbiz girlfriend. Ulit! Naku, nataranta ako doon. Ulit. David Licao video with their rumored. Tama naman! Ng showbiz, tama naman sinabi ko. Sabi niya Mga boyfriend. Boyfriend. Kala ko tuloy ako naglagay ng boyfriend. Blurred, masyadong Merong video niya na. May video talaga. Oo, yung Hindi nakuha. nakadamit sila. Yung may Bakit malapit wala sa bang damit sasakyan. Wala. Nasa beach. Nasa nasa BGC beach. sila yung video. Oo, yun, nasa BGC. Diba? Yung parang bumaba sa sasakyan, inalalayan niya yung girl. May ganun mga But photos anyway, di ba nag-float na yan sa basta na meron ng showbiz girlfriend? kasi- Pero wala pang video or Wala photo. pa, wala Pero pa. ngayon meron na. Pero hindi yan. May mas bago dyan. meron dyan, Oh, anyway, PhD. Oh, yun na nga. Parang kailan lang, parang inamin naman ni David, di ba, na he's seeing someone. So, siguro naman tanggap naman siguro ng mga Barda fans. Dahil parang unfair naman dahil si Barbie Jack. sobrang open na meron siyang Jack Ruperta for 7 years na yata. So, si David naman, kung di ako nagkakamali, parang for the longest time, well, ewan ko kung aamin si David, alam ko na nagkakaroon naman talaga siya ng mga, siguro mga short-lived relationship or karelasyon. Pero wala pa naman siya yung talagang outright na inamin. Pero parang this time, medyo open siya na May mga sighting na nakikita Oo. na, may mga post. Yes. Girlfriend, baka kasi yung dati, baka fling-fling lang. Baka. Baka. Pero at least, ngayon, siguro sabi ni David, siguro wala namang masama kung maging open ako. Kasi ang hirap din nga naman na nagtatago. Paano kayo lalabas? Napakahirap. Tsaka medyo unfair naman din dun sa Yun girl, nga. di ba? Oo. Kung ititatago siya sa dilim. Oo. Aray ko, naalala ko yung matago sa Ang dilim. tawag sa kanya, babae sa dilim. Kapag ano. May lolit. Pero ngayon, at least hindi na. Kung totoo man na, wala naman, hindi naman nila inaamin pa rin na, ito na, siya na nga. Pero base sa mga sighting, mukhang... Meron na. Pero hindi naman blur lagi ang video. Ay, hindi. Malinaw yung nakita namin. Kita-kita talaga. Pero ganyan talaga ang material. Style nila yan ang pinost. Siguro, hindi ko alam. Hindi ko Ito nakita. yata, screenshot ang yan. alam ko dito, parang nag-post si girl, alam niyo naman ang mga netizens, lalo na ang mga fans, talagang nako-connect the dot nila. Kinoconnect So, the dots. nalalaman nila kung si kahit nandan showbiz, di ba? Nako-connect nila kung sino yon. So, nag-post si David, ito nga, yung nasa beach, tapos nag-post din si Girl Lalo, oo. na nasa beach. So, parang napag-connect nila Kasi na pareho. iisa ang lugar. Oo, ganun kagagaling. Pero ngayon siguro napagtatanto ni David na open na, mas maluwag na ngayon ang mga fans o mga supporters nila na natatanggap ang ganyang situation. Totoo. Kaya siguro gumanya na rin siya. Ayun. Bongga. Yes, Dean? Okay, tapos mga Marites, Sharon Cuneta, balik kay ABS-CBN sa bago niyang series at aprobado siya sa Catbed. Meron lang ako ng tanong dyan. Paano balik ABS? Hindi naman siya nawala sa ABS. Hindi, balik sa paggawa ng teleserye. O, yun siguro. Yun ang Kasi, totoo naman kahit yung mga teaser nila, di ba? Although obvious, Masyadong di ba? Mega, welcome, Parang, mega. Baka ako pala yun. Charot lang. May ganon. May ganon. Pero wala pang detalye. Pero makakasama niya daw ang isa sa pinaka talagang hinahangaan natin. Si Julia Montes, sa Dreamscape na project nila. Dreamscape project yan eh. Baka meron Actually, pa. hindi na to bago kasi nasabi na to ni Sharon. Before, correct. At pinormalize lang siguro. Di ba ang Dreamscape, may mga ganun drama. Remember yung Lavender... Lavender Fields. di ba? Meron din sila mga ganun na... Mrs. Fields. Meron sila mga pa-ekline. Sally Ang Fields. hiling nila sa Sally ganon kasi Fields. nga, yung clickbait, kumbaga, di ba, parang mag-trending. Pero mukhang effective naman ang ginagawa. Merong effective, merong hindi. May nakita kong parang nag-press con, di ba? Nakalagay doon picture ni Mega, nakalagay doon, "We missed you." Ganun pa. Pero nagtataka talaga ako doon Ganun yun, "We missed you, Mega." Parang Kasi ganun. nag-ang probinsyano. Akala mo naman tagal-tagal na nawala sa kanila. Style talaga Parang nila alam yun. mo Actually, hindi naman nawala talaga sa Hindi, kanila. doon pa rin.
management. Although, di ba may mga tampon-tampon si Miss Sharon, di ba may mga kapag hindi siya Ay, hindi nga ba? na-invite. Makakasama nga siya sa concert sa ASAP sa Amerika. Oh. Pero wait lang. Oo nga, yung binarita mo dati. Teka Oo. muna, di ba parang yung last na mga post niya, Na magbe-break siya, doon muna magbe-break siya- doon muna siya sa US. Oo. Kasi meron din siya nilulook forward Yes. na Project. movie. Habang nag-aaral ang mga anak. Kaya nga. Oh, di ba? Diba? Ano Alam mo ba? Nagkaroon daw siya ng Sharon? hip injury. Yun. Kaya tumahimik. Kaya siya bumalik dito. Nagkaroon siya ng hip injury. O so, yung Hindi muna project siguro, wala na pa supposed to siguro. be Sa US, Hollywood. X na ba yun? Wala pa, hindi man na-report. Basta na-report kasi yung cut din. Hindi Hindi. na natanong. Ang pagkakatanda ko dyan, nakapasa na siya. May mga audition na siyang napasahan Na may Kaya nabanggit pa nga yung mga oo. Steven Spielberg, mga ganyan-ganyan. Pero siguro, baka nga may ibang gustong gawin si Sharon. Ito, di ba, Kasi Sharon? teleserye yan. So, meaning matagal yan. Oo, tsaka 12 years yata yung tatakbo. almost araw-araw yung taping. Paano yung pagpapagaling ng hip? Alam mo, gulo-gulo niya? na ako sa May kanya. mais na rin Sorry, yung Mega, ha? hip Kasi injury niya. nasusubaybay ako yung mga posting mo. Kaya parang nahimik siya. bigla ako na-confuse ngayon. Ano ba talaga? Tsaka parang sabi semi-retirement, di ba may Ay, ganyan pa ano siya? pa niya sinabi yun? Ano pa ba yun? Pero parang hindi naman... What else is new? Nung una parang sabbatical leave lang. Ngayon naging Hindi, semi-retirement na. nandun ako sa press ko noon. Hindi ko makalimutan eh. Oo, Semi-retirement ang sabi niya, ginamit. parang, ganito pa rin naman ako mapapanood niya. Pero siguro at this point, I need to... Semi nga. Ngayon lang siya gagawa uli eh. After 2 years, di ba? Di ba? Mega! I'm Alam mo, back. love ka namin. So welcome back. Baka naman pwede ka mag-guest dito. Nakakonfuse lang kami, Mega. Nakakonfuse lang, oh. Miss Mega, mag-guest ka naman daw. Maganda. Isang mahaba yun. Oo, mga ano tayo. 4 hours. Okay. Ito mga Kat Den fans, Super Hopia sa GMA7 Gala. Di ba nga? Rock. Konektado nga dyan. Kasi nga, hanggang ngayon, nung tinatanong din niya sila again, doon sa Sparkle World Tour. Kasi di ba, in-announce na rin na malapit na yung Non-stop GMA. yan, Oo. Every ba? We need to, Episode, may report. Ano ba yun? Malapit na nag-umaasa mga taga-Japan, ang mga taga-US, Memorize. Canada. Oo. Di ba? Canada pa. Di ba? Di ba? Kaya Canada, US, Tuwing Japan. Every. Last week, Meron. pinasalamatan nga ninyo si Bubay dahil siyang talagang Yes, resident kaya host. Kasi nag-message si Bubay, di ba? Yes. Nag-message siya. Ay, They expect Bubay. nyo ulit. Oo. So anyway, yun nga, syempre natatanong kay Alden kasi na-announce yung tungkol dun sa ano kasi in-announce ni Miss Attorney Annette Gozon Valdez na imbitado ang lahat ng taga It's Showtime. Ganyan-ganyan. So may mga may mga iba rin daw ba ng mga taga ABS o kapamilya na mai-invite? Definitely mayroon. Tapos na-connect na rin kay Alden kasi di ba, laging may kasama, may escort, kung sinong candidate or whatsoever. Negosyo pala last week ni Alden. Ha? Negosyo last week ni Alden. Ang pinag-usapan. pinag-usapan. Oo, tapos na-connect Monday, ulit. Oo. Hindi, kasi, ba't may sparkle ba nung last week? Oo. 1 month yan. So, homohopia ang mga Kathden fans na sana nga daw matuloy this time, makita na nila, parang validation daw sa kanila yun na may something ang deeper between the two of them. O yun lang. Ganda ni Catherine dyan, Ang ganda ni Catherine dito. Fairness, Dapat ganyan ang hair mo, PhD. Kulay ano yan, red na something. Don, pagaya yung book ni Catherine ibigay kay Yes. Diba? So, parang straight, no? So mga Kathden fans, maghintay lang po tayo. Sparkle yun, di ba? Oo. Okay. Yes, next. Isang ikaw na. Ano yun? Bago mag-recess. Dahil dyan, Mga reset. bago po tayo magpatuloy, nais namin kayong i-invite na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po sa ating live chat ang link at maaari na po kayong sumali dyan. Bongga. Community. Naku, Noel Ayan na. forever. Ano to? Ewan ko. Ano to? Ba't may Hindi. iba na? Tapos na. Item na? Ito, iba Nag-Ben naman. Mariano Nag-Ben Mariano ba? Hindi, Ivana Alawi yan. Ah, Ivana Alawi. Ito mga Marites, si Ivana Alawi gusto ng 8 anak in the future. Mr. Po, ano ba yan? Ano to, aso? Hindi kasi, alam mo na, hindi, unang-una, ito si Ivana Alawi, hindi pala talaga tumitigil sa pamimigay ng premyo sa kanyang vlog. Hindi tayo Bakit wala tayo nararamdaman? Oo, mga 300,000. Tapos may pa-contest 20,000 pesos. Ivana. Ganyan. Tapos nagkaroon sila ng portion
na parang hula-hulaan ng kanyang pamilya. Tapos parang natanong dyan na parang years from now, ilang anak ang gusto mo? Parang ganon. Yung hula ni yung kapatid niya Mona, sinabi kay 12 daw. Ay, ang dami Naloka naman. si Ivana. Ang nakahula, si Mother. Ay, Mother. 8. At umuo si Ivana, 8 raw ang gusto niya magkaroon ng anak na 8. Hindi naman biglaan yun. Hindi naman niya nasabi. Isang bagsakan lang. Ay, pero kung yung mga in vitro, yung mga gano'n. Marami na napoproduce. Nakakapag-produce siya ng Hanggang 6. quadruple. Oo, Sextuplet. Oh. My At goodness. madalas ang nun, kambal talaga. Siguro kambal, pwede pang lumabas ang 8. Seryoso? Meron Oo. isahan lang. Oo, meron. Pero hanggang 6 meron nababasa. Kaya ni Ivana yun? Why no? Hindi naman siya Hindi naman Pero siya. alala mo, Ivana. Iba. Yun lang. So, syempre, naaliw yung mga netizens. Una, sa pamimigay niya ng premyo. Pangalawa, doon sa idea na gusto niya magkaroon ng 8 anak. O, di parang yung syempre, mga lalaki, ang swerte naman mo. Dahil Apat alam na mo lang, lalaki, apat na pantasya babae. si Ivana Alawi. Syempre, gusto nila sila yung mister. Di uso ang family planning. Ayun lang. Kung ilan gusto niya, gawin niyo, kaya niyo. Ay, Kaya naman niya, hello. Pag-aralin ninyo, di Di, ba? kaya niya yun, buhayin. Oo. Oh, yun nga. Okay. Okay, ito. Estelle, naiintindihan si Raquel Pempenco, ina ni Jake Cyrus. Naiintindihan. Naiintindihan na. Kasi hindi ba, nung lumabas yung sa iba yan? kung saan Ah, ay viral. paka-belter si Stel sa concert to ng ano nga to? David Foster. and David friends. Likaw ko tuloy sa David ba? Ano ba sasabihin David ko? Foster and David, friends. paano tayo mali? Ano to? Anyway, yan. David Likaw ko yung sasabihin ko. Ako naman, David ba? Gusto mo yun? David Boniface, asawa ni Jessica Rodriguez. Mas luma. Alam mo kung bakit? Bakit? May nabasa akong comment kanina. Dati, Kaya, oo. siguro na-retain siya David sa memory Foster. ko. Anyway, yun na nga. Sa concert ni David Foster, di ba talagang ang daming humanga kay Stel. Stel. So, may mga nag-comment na para siyang si Charis noon. Okay. Para naman sa akin, sa flattery, di ba? Dahil talaga namang napakahusay ni Charis dati. Correct. Oo naman. Dati talaga. I mean, yung boses niya dati. Yung Charis noon. Oo. Oo. So ngayon, nag-react naman tong si Madir o nanay Si ni Raquel. Raquel. At sinabi na parang di dapat ikumpara yung anak niya kay Oo, Stel. diba? May pakiusap pa siya. Oo. So, syempre, yung mga fans ni Stel or ng SB19, hindi to tinanggap ng positively yung ganong reaksyon. Na naiintindihan ko din naman sa ng mga fans. Kasi parang, ang dating naman talaga, parang, bakit? Di ba? Parang, baka dating parang, yabang naman, kala mo naman. O, yung mga ganon. Which is very, very understandable. Pero alam mo, ito naman ang nakikita ko talaga sa SB19. As a group, and even as individual. Pag may mga ganyang attack, may nakikita nila na yung mga fans nila talagang nakikipag-away or, kasi mula nung sinabi yun ng nanay ni Charis, maraming mga fans pa rin na nagko-comment na, kumbaga, somehow, ina-attack din tong nanay ni Charis. Kaya nag-comment si Stel, nagpapahayag siya na, naiintindihan ko po ang bilang isang ina, ang nanay ni Charis, ni ni Jake. Jake na syempre. Sabi niya, dahil gano'n naman talaga, kahit naman ang nanay ko, para sa nanay ko, ako ang pinakamagaling. Di ba? Which is true. Kumbaga, love your own, kahit Correct. naman mga magulang natin, di ba? So, kaya ang ano niya, pakiusap niya, wag nang Palakihin Palakihin pa. palakihin, wag na Oo. sigurong mag-away-away, wag na magparunggitan. Alam mo yan talaga na, a-appreciate ko talaga yan sa Sa SB19. SB19. Kasi ang daming mga artista, para bang, minsan magkataka ka na. Nag-aaway-away yung mga fans ni ganito, fans ni ganon. Pero dahil sila, wala lang. Wala naman, oo. Eh, di ba, as the idol, di ba, ang ganda rin na ikaw yung parang, okay na po. Tama na po, hindi po tama Ikaw yan. na mag-pacify. Tama. Pero hindi Minsan isipin mo talaga, ano ba to? Ina-enjoy ba to ng mga ng mga artista? fans of artista or what. Pero magandang kahanga-hanga rin na karakter yan ni Stel doon sa napanood kong interview sa kanya. Sinabi niya na-appreciate nga niya, pero sabi naman, sana maintindihan daw na, si Charis had her time naman. Nung mga Yes. panahon na yun na nirespeto namin at na-enjoy niya na yun. Siguro naman, this time naman, although hindi nga dapat ikumpara, siya naman yung nagaganito. Kaya,
tweets lang. Incidentally, Pero kung ikumpara naman, ano ba yung masama? Still for me. Pero even in fairness, incidentally, kagabi, napanood ko ulit yung All By Myself ni Charisse. Hindi, magkaiba naman talaga. Sobra! Magkaiba naman talaga. Siyempre, iba naman ang timbre ng boses. Oo, magkaiba naman talaga. Merong, Kabahay naman yun. may sariling time, version ah. si Charisse nung time na yon. May sariling version si Stel. Nagkataon lang na nang ginawa ngayon ni Stel, pinag-usapan din. At may Okay. ibang version din si Celine Dion. Ay, oo. Tama. Pwede ba ibigay natin kay Celine Hindi Dion? na. Ang ano? Madali ka. Naku, sinisigawan Ito tayo mga ni Marites, Gracie. Sanya Marodo, pinagpraktisan ng pusa at dumbbell sa pagkarga. Proba nito. Kasi nga, di ba, siguro excited siyang masyado na very soon magiging daddy na siya. May lumabas na mga pictures. Bakit hindi yan na pinakita nyo? Karga-karga niya yung isang alaga nilang pusa. pusa. Na parang inihele-hele niyang ganun yung Tapos, pusa. tuwan-tuwa si Ibiang. Tuwan-tuwa si Sylvia Sanchez, si Ibiang na parang may dad na ritong ano na paglabas daw ng kanilang little boss, something. Tapos doon sa kabilang photo naman, makikita yung dumbbell naman na ginawa rin niya parang baby. Nagpa-practice na nga daw. Nagpa-practice na siya. Ganun naman talaga. Siyempre, first time dad. Di ba first time? Yes. First time nga ba? Ay, di ko Oo, siguro. ayan. Oo, kay... Naglolo ka rin yung beach. Tinatry nila. Tinatry ni Nicola. But anyway, Nicola is the best. Yun yung Especially on Thursday. On yun yung picture na Thursday. kumalat na kinatuwa nga po ng kanyang mother-in-law ba ang tawag natin Yes, yun? mother-in-law. Ni Sylvia Sanchez na naaaliw dahil parang inaabangan na kung paano magiging dad at marami mga netizen ang nagsasabi na parang indication ito na magiging good and loving father itong si Zanjo Marudo sa magiging anak nila ni Rhea Atayde. Sabi nga ni Mr. Fu, Baka according to her September. source, baka September. O, di ba? Possible naman. Possible. Di ba? Oo. Yun na. Dahil dyan. Okay, dahil dyan. Okay. Ito po, mga Marites, Paolo Ballesteros host for the third time ang Drag Race PH. Siya na naman po ang, according sa report, siya na naman po ang kinuwang host ng Drag Race Philippines. Ang ganda ni Paolo dyan. Correct. Oo. Ay, Yung- ano naman Siguro talaga? obviously, parang... Kakaiba siya, no? Sexy ni bakla, oh. Oo. Ah, At mukha talaga ba siyang siya? Ano ba si Paolo? Paolo. sexy. Oh, dahil na, sorry. honor yun, di ba? Doon yata si Paula Nicole, di ba? Parang ginagamit niya parating pangalan Paula Nicole. Sino? Sinong Si Yung Paula. winner? yung ba? winner? Oh, hindi ko... Wait, saan ba siya hindi naman siya doon? Ah, winner yung season Kaya ano ba siya? 1. Kay Paolo Ballesteros. si Paolo. Oo. Bayaan mo na siya. Nanonood siya. di ba? Oh, yun lang. Tama yun na yan. tapos na? Agad-agad? I'm bakla. Nakalagay dun sa caption niya. Nakita ko yan sa post niya. Yes. Ano yun? Kailan to? Kailan mag-umpisa ulit itong third season ng Third Drag season. Race? Hindi ko na walang detalye. Third season ba tawag? Oo. Or Siguro. Oo. third time niya kasi. Pero Oo, hindi siyempre. necessarily. Hindi, season 3 na. Kasi siya Yes, naman season original. 3 na. Season Season 1, 2, 3. Kumbaga, tsaka 3. since original siya Siya na. naman talaga. Go, Nicola. I love you, Nicola. Oh, ano? Dahil dyan. Dahil oh. dyan, yan. Sino kaya jowa nito ngayon? Ay. Oh. Mahilig yan sa foreign eh. Famis Diba? na. Diba? Talaga? Okay, mga Marites, ito na mga blooms. Galit siya ng bastos daw kay Bini Aya sa isang bar. Oh, yan na. Yes, Mr. Fu. Nakita ko rin yun. Galit na galit yung mga blooms ang tawag, di ba? Si Gracie. Ano? Di ba? Balloons. Blooms. May mga blooms. Oh. Anyway, may lumabas na video sa X kahapon. Tapos, galit na galit yung mga fans kasi merong gustong magpa-picture kay Bini Aya. Kaso, ang dun sa pagkakakuha, parang gustong magnakaw ng halik o parang gustong mag-take advantage. Naku, parang ano nangyari na yan, ano? Pero, wala namang naganap. Although, naglabas din daw yung video, yung tao na involved, dun sa angulo niya, parang hindi naman. Pero, In kasi fairness. nakita yung reaction ni Aya na nagulat Nabigla. siya. Na parang, ano to, anong meron? Siyempre, di ba? Pero hindi naman siya nag-cause ng commotion, hindi naman siya nagalit, hindi naman niya pinagalitan yung lalaki or whatsoever. Ang naiinis yung mga blooms, parang wala raw ginawa yung mga kasama. So parang syempre, gagagalaiti sila, nakasuhan yung lalaki, etc. etc. Grabe naman. Parang wala namang reaction si Aya. Aya. Kasi kung ako naman, sa tingin ko, kung meron talagang naramdaman, kay Aya na Siyempre, magsimula. Jojo ang paling kagad yun, di ba? Pag may... Or
pinabayaan na lang yun. Kasi baka naman natisod o baka naman napalapit lang ng photo. Kaloka yun, Your Honor. Gusto mo yung very comedy, parang very sitcom. Ay, nadapa ako! Ganon. So, pero syempre, alam nyo naman ang mga fans, very protective yan sa kanilang mga idolo. Lalo pat ang Bini ay sikat na sikat. Syempre, Sobra. gusto nila mapangalagaan ng bawat miyembro nito. So, ayaw nila na natitake advantage. So, yan lang. Pero wag naman nilang masamain o magalit sila sa ibang members porque hindi nag-react doon sa parang nakita nila kay Aya. Actually, yung mga kasama, hindi naman Bini. Mga ibang mga friends ata. Bini-bini. Hindi naman Bini member. Sabi ni Gracie. Si Gracie nandyan. Alam, si Gracie. Friend niya si Aya. Bini Gracie. Bini Gray. Tsaka si Bini Nicola. Di mo ba alam, Bini rin si Nicola? Lahat na lang. Sa favorite mo, Nicola, sa Bini? Kaya ka nag-red na Mika. Si Diego may type pa sa Bini. Sino tayo pa sa Bini? Wala daw. Ano si Diego? Ano si Jen? Mario. Bini Maloy. Bini Maloy. Si Sean tsaka si Jetro. At si Robert. SB19 ang gusto ng mga Okay. yan. Ako naalala ko si Hello Jerry Talan. May post siya kahapon sa Facebook niya. Siya daw ay kayo, ano kayong Bini? Bawa, Binilad, Binato, Bini pala Binato, Bini. Binatog. Binatog. Hindi, ano, ikaw, Binitog. ko natanong, ano Ako kang anong Bini? Bini? Ano? Pwede ba tabagin na? Ano? Ako? Sa itlog. Binate. Hindi Bina yun Abi. Binite. Binite. Ako? Sa itlog. Binihag. Ay. O, ikaw, JM. Binihag na hag, ha? Binihag. Hindi ko ma-memorize yung blooms eh. Hindi, Bini lang ka. Dugtungan mo lang. Ano, Ano Bini pa? ka? Pwedeng Dugtungan mo. Binilad. Binibuni. Kaya pala Makati yung ano niya kanina. Ikaw. Binilhan. Manifesting. Ay, bimbo ko nun. Basta ako binihag lang ako. Basta ako itlog. Sa ako Binili. Binilhan. O sige na nga. Anything. Kung ano-ano na lang. Ano na lang. O, next na. Ano na? Eto mga Martes, ang susunod nating item ay ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ay, wait. Nakita ko. Si Ana Faleo. Ayan na naman siya. hello. For New York? 149 pesos. Nasa New York siya? Asa ka ba ngayon, Ana? Ay, Ana, nasa Hindi. New York. Kasi madalas sa New York siya Hindi. nang ano eh. Pero alam ko nga, wala siya ngayon sa Pinas. Parang nakita ko sa post. Dahil dyan. May Sabi niya, surpresa. virtual hug. May surprise. Nandito siya. Ay, Okay. ako. Thank you, Ana. Thank you, Ana. Take two. Mga Martes, ang ating susunod na item, ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Hindi na ako nakapagsalita. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7. Eto, mga Martes, Kim Pao, tinawag na endgame na sina Kim at Paolo, page din. Yes. Dinig ko ang pao. Dinig ko ang pao. Sorry. Hindi. Kasi, itong si Paolo, di ba alam niyo yung mga tinatawag sa Instagram, yung mga June dump or July dump, may mga pagano. Ay, ibig sabihin yung mga hindi mo na-post ng buwan na Or yon. pwede rin na-post, pero yung mga gusto siguro nila Parang- mga moment na na-captured through... Parang collage yan, di oo, ba? parang ganun through photos. Etong si Paolo. Pao, nagulat ako biglang may pag-ganon, June dump. So, pinost niya, like yung mga kung saan sila nagpunta. Di ba? He went to Dubai recently, may mga ganon. Then, yung pinaka-finale ng kanyang June Post, moment with Kim sa elevator habang magkasama silang dalawa. Hindi eksena yan, ha? Hindi. So, syempre, itong mga fans, mga Kim Pao, ay sobrang kinikilig. Kinikilig, of Kaya course. sabi nila, natatawa din ako sa mga comment. May isang comment doon na parang, hayan na,
kumbaga si Pao ay, kumbaga parang nag-declare na. Ito naman parang, wala na, endgame na sa Kim Pao. Endgame, ibig sabihin parang tapos na ang parang mga tapos na. spekulasyon. Tapos I na. declare Wala war. question. Yeah. Okay na. Ito na. Kumpirmado na, This parang is it. ganon. Parang ganon. Kumbaga parang, may term sila kumbaga si Pao, ginalaw na ang baso. Yun. Ano yung ginalaw? Ginalaw na ang baso. okay. Buti kung ginalaw lang. Spirit inangat of the pa. glass. Inangat pa ang ginalaw. Hindi, ganun yun. Di ba? Parang ganun yung parang symbol. Spirit of the glass. Di ba? Pero talaga, kapag pagbasahin niyo yung post at saka yung mga comment, grabe, parang fiesta sa mga Kim Pao. Sobra silang Nagalak, natuwa. sobra. Oo, Na at parang, napatunayan nila na beyond na sila project. parang ganon. So, kasi di ba si Pao, hindi naman masyadong magpo-post yan, pero hindi Oo, about Kim, hindi yeah. about them. Parang talagang pang finale pa nga naman. So, ano nga ba to? Mapapaisip ka nga naman, ito ba ay deklarasyon na? Yes. Ito ba ay senyales na unti-unting pag-come out na nila na Yes. Hindi na magkarelasyon. Kanina napanood ko sa Showtime. Kino-congratulate ang mga co-host niya si Kim Chu. Dahil, Wala lang. Basta pinag-uusapan bago yung nagsimula nung especially Baka for dahil you. doon, di kaya. Sabi niya, congratulations Kim. Alam namin masaya-masaya ka. Ganyan. Di ba Ganun tawag lang. pa dyan parang soft launch muna, tapos ano na yung hard launch na ba yung ano? hard launch. Confirmation Baka na yun yun. oo. Confirmatory, so ano to? Medium Evidence. launch pa lang. Yan. Pero, Dahil wala pang ano. pero sa mga nakakakilala kay Paul Avellino, alam natin yan, hindi yan basta-basta nagsasalita, Oo. especially pag usaping love life. Yes. Diba? And this time, sa binabalita ni PhD, mukhang nagalaw na talaga ang Oo, baso. meron ako. Mukhang nagalaw na ang baso. Hindi na ako di ba alam niyo naman sa social media, yung mga past episodes ng mga talk shows, ganyan. Yung tinatanong si Paolo tungkol kay Casey, tapos parang ayaw niyang sumagot, tapos pinipili siya. Samantalang naging sila. Tapos parang, sino ba yung host? Hindi ko alam kung si Miss Boy Chris Abunda. o Boy Abunda. Pinipilit si Paolo. Tapos, nagko-comment yung mga Kim Pao fans sa parang, ayan, tingnan nyo si Paolo talaga ganyan. Yung parang hindi niya... Hindi siya masalita, Hindi siya hindi, masalita, hindi niya sinasabi. Kung kilala niyo talaga si Pao, Yes. hindi talaga siya Hindi talaga. machika. Hindi Kaya siya, bago sa atin ito, kung bibigyan natin ng kahulugan yung sa love photo. life niya, bago sa kanya yan. Pero kaya ba gusto Pero mo ba sa na totoong makudang buhay, lalaki? Not for anything, sa totoong buhay din naman. Parang ngayon lang naman talaga nagkaroon ng love team din si Pao. Yan. Kasi in the past naman, Napapareha lang naliling siya. siya, nakakapareha lang niya sa isang proyekto. Or Pag natapos yung pero wala hindi na. talaga as love team. Katrabaho. Ngayon, iba na. Pero di ba mas okay naman din yung lalaki na hindi makuda? Kesa naman doon sa lalaki Minsan kasi may pangangailangan eh. Minsan kasi kailangan. Na magsalita. Para mapatuna. Para maklaro na lang. Para wala namang espekulasyon. Siguro ba yung mga mag-amin? Galawin niyo yung mga baso. Galawin ang mga baso, Kimpa. Eto na siya. At iinumin natin ang laman ng baso. Correct. Talbog. Mga kamartes, Congratulations. yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Ambo 24/7! Tuloy-tuloy lang po tayo. At pag ganyan talaga mga artista. Oo. At least, may magdi-deny sila in the future. Correct. Ito mga kamartes, Ah. John Estrada, ibinubuking ng estado ni Lorna Tolentino. Ano ba yung Anthony estado? Estado ng love life. Estado ng love life, di ba? Na pag-usapan na natin dati na parang nalilink si Miss LT kay Senator Lito Lapid. Nilili kasi nila yung lolit. Hindi, no? Gusto rin daw ni... Miss Base LT? sa akin, Sor. Oo. Okay din kay LT. Coco Martin. Kasi nga, napag-uusapan, maraming parang kinikilig sa kanila. But in real life daw talaga, base sa super reliable source ko, Meron? wala. Ito na. Kasi Di wala. mag-asawa ka, ano ba? Oo nga, kaya yung binanggit natin na may asawa si Senator Lapid. Hindi pa hiwala, hindi pa divorce, Eto na. hindi pa annulled. Si John Estrada ay may vlog na rin ngayon. Ay, vlog si J.E. Talaga, vlogger na Ayan na yan? nga. Mapaplay ba natin? Ayan. Nag-i-interview na rin si John. So, in-interview ni John Artist na Estrada ngayon, si Miss LT. At napag-usapan nila yung tungkol sa love life. Panoorin muna natin para makareact tayo. Hindi naman mahaba yan. Hindi, maiksi lang yan. Go dyan, pasok. Na lang, simplify natin. May boyfriend ka ba ngayon? Wala. Mahaba yung ilong mo. Cheers. Baka magalit siya yun. Baka magalit siya yun. Baka sabihin, ba't dininay mo ako? Hindi ko nga kilala pa. Best friend kung sino to. Pero parang nagsisinungaling siya. Nakikita ko, namumula yung ilong eh. Hindi
Hindi na pwede. Ampay! May ibang Wa! Nano sasabihan mo, Keka? Hindi nga, may boyfriend ka, Ali. Magaling ka nga dito. I-text mo na, i-text. Dinideny ni Miss LT. Tapos ang sinabi pa ni John dyan sa interview na, talaga, yung mga nagsisinungaling, namumula ang ilong. Umababa daw, sinabi. Sabi, ayan no, actually pula ang sabi niya, namumula ilong mo, ayan na. Ginaganon ni John. Hindi. Tapos, naku, baka magalit yun sa'yo. Ginaganon ni John Estrada si At LT. nagkakapampangan sila. Correct, yun nga. Ano nga bang ibig sabihin nun? Tapos, tas naghumarap si John sa camera at sinabi niya, baka magalit ka, i-text mo na to. O mag-text ka na. Ginagano ni John. So, syempre, yung mga netizens sinasabi, naku nag-a-assume. Oo, na ito na ba yung sinasabi na kilig-kiligan si Miss LT kay Senator Lapid? Dahil parang, syempre, si John Estrada ay kasamahan nila sa trabaho. Yan. Katulad ni Coco Martin na natutuwa din dun sa love team ng dalawa. Ito bang kay John Estrada, biro-biro lang dahil natutuwa rin siya doon sa love team ni Senator Lapid at ni Miss LT? O may ibang ibig iparating si John? Kasi sabi, magagalit yun sa'yo. Gumaganon pa. Pero kasi nga, may asawa si Senator Basta ako, sure ako doon sa source ko. Tawa ka ng tawa Dahil dyan, may sasegue na akong report yung next item. Okay. LT emotional. Nakikasalanan kasi Renz Fernandez Yan. kay Jeff Gaitan. Kasi nga si Jeff Gaitan isang artista rin. Nagpakasal na kay Renz. Pogi ni Renz. Renz Marion. Last 2 weeks ago lang yan. At nangunguna nga, syempre, emotional si Lorna kasi parang, alam natin na wala na si The Boy. Nafe-feel daw sana yung feeling ng isang magulang na ikinakasal yung anak. So, siya yung nandoon nangunguna sa paglakad. And take note, ang nakasunod sa kanya bilang sponsor, si Senator Lito Lapid. Diba? Ang ganda ni Miss LT dyan, Wedding June 24. June 20, 2 weeks ago nga, sabi ko. June 25 na to be exact. Okay. So, lakad-lakad siya doon, emote. Tapos, medyo nung nagkukwento na siya kina Ma'am Cory Vidanes na isa rin sa mga sponsor, medyo emotional nga siya na i-share niya yung sana nga daw kung si The Boy na dyan. Pero, masaya na rin naman siya kasi isa rin sa mga major sponsors si Senator Lito Lapid. Tapos, lumakad, nakasunod ni Lorna. Tapos nasunod, hindi sabay naglakad. Hindi, nauna kasi isa-isa sila ini-introduce ng host Tapos andyan dyan din, sponsor din si Manny Pacquiao. Tapos yung director ng That Kind of Love, na si direktora, yung babae, director nung Marda movie. Camarillo. Yung direktora Catherine ba? Arlene. Yun. Sisi kaya Ninang Catherine. Yan, Diba? Ninang siya. Catherine C. Premier night ngayon. Yan, Ninang ng That Kind of Love. Invited kasi. Invited ako. Pero bigyan ko priority Marites. Siyempre. Hindi kasi sa Thursday. Pero I'm sure ginisi ka, no? Anyway. Ang mga iba pang ninang na tumayo dyan, si Grace Poe, yun nga, si Ma'am Cory Vidanes, at marami pang iba. Pero yun na nga, naghalo yung Lorna, emotional, pero at the same time, isinegue ko dun sa report na masaya siya dahil nandun si Senator Lapid. Yun lang. Congratulations! Pero ang issue, congratulations to Renz Fernandez and Jeff Gaitan. Di ba? Si Jeff Gaitan ay parang GMA. Parang yung sa souvenir, Survivor Philippines. Souvenir Philippines. Kala ko Souvenir Islands. Souvenir. Ay, nako! Pero mukhang on the family way na. Yan. Okay. Yes, Bongga. Madadagdagan naman na po si LT. Merong si PhD ng Ano? KKK. Ay. Monsuin. Susubok na rin sa Pinas. PhD, yan. Sino yan? Yes, si Monsuin, kilala siya sa Korea bilang isa sa mga basketball player din, model and actor. Okay? Maliit yung isang mata niya. Nagkaroon siya ng alam sa picture lang. Na-meet ko siya kahapon Nagkaroon siya ng Anong sikat niyang serye? konti pa lang yung series na nagagawa niya kasi mas kilala siya actually as a player. Athlete. Oo. Pero nagbibida na siya. Hindi pa. May nagawa din siyang reality show na parang basketball ang team, ganon. Tapos nandito na siya sa Philippines. Hindi naman.
parang pabaka-bakasyon lang. Then, kaibigan niya kasi din, yung, I think, baka may-ari ng Medicard. Ganon. Okay. Medicard. It's ano yung tawag dito? Parang insurance. Health insurance. So, siya yung yan? kinuha. Tinap na siya. Pero hindi pa kasi nila to nire-release. Pero i-release ko na nga. Oh, Tinap na yan. siya. As endorser? Endorser ng ER. Alam mo naman to, si PhD Marites. Oo, ER card. Ang bagay kasi sa kanya, kasi itong ER card, alam mo na, okay to para sa mga, pwede rin to, lalo na sa mga tourist or yung mga hindi talaga Filipino citizen. Kasi di ba pag nagkasakit ka bigla sa, kahit tayo, pag nasa ibang bansa, maganda rin na may ganun tayo. Kasi kung magkakasakit ka, syempre hindi ka covered Mute na ako, ang laki ng babayaran mo. Correct. So, with that, ganon. So, bagay sa kanya. Another thing, Nakamute ako. hindi ako din. Then, another thing, it's noong 2011, he was chosen ni Kobe Bryant. At the time as the MVP for the Inter-University Basketball Tournament during the Kobe Bryant in Seoul Tour. Yan. O masyado pa siyang bata noon. Ilang taon na ba yan ngayon? Bagets pa siya noon. 2011 lang. Ngayon, nasa 32 na siya. Yan. At tapos, ayun nga, sa Korea, meron daw mga workout na mga project. Pero syempre, hindi pa niya pwedeng sabihin. Pero dito, ang pinaka-agent niya dito, hindi naman manager, kasi meron talaga siyang manager, Korean manager. Pero parang ang pinaka-official agent niya, si Ateng, Rams David. Good. Si Rams David. Yes. Kaya, so, malaking chance na mas mapanood pa natin siya dito. At ang sabi ni Ateng, hindi lang niya dinisclose kung anong network, pero may network na raw na nakikipag-deal kay Rams David para siguro kunin siya. Most likely, sa teleserye at least, yan. di ba? Sino yung sa Black Rider? Si Jisoo, Kim Jisoo. Jisoo. Ito Grabe naman na. si... Napanood ko naman yun. So, magaling naman umati si Okay Jisoo. naman, magaling naman. Ito Tsaka naman may si Tagalog din. Ito si Moonsoo. Sino naman kaya makakasama ng Marites University na galing din sa South Korea? Correct. Hawaii, Kim Soo Yun. Ako nang... Kim Soo. Alam mo, eto, makwento ko lang. Medyo nainis ako ni Perry Lanciga. Perry! Perry Lanciga. Ako kahapon, sabi niya, alam mo, maiinis ka sa akin, magagalit ka. Sabi ko, bakit? Sabi niya, meron akong ticket ng Munsuin. Munsuin tulad ng, ano ba yan? Kim Soo Yun. Nakalimutan daw niya. Grabe Nakalimutan siya. ibigay sa'yo? Kasi daw, nagka-taping siya ng AOS noon. Akala daw niya sa MOA, neta lang pala. Sabi ko, alam mo, nagigigil ako sa'yo kung kaharap lang ako sa ngayon. Alam mo, may mga ganyang kaibigan Yung talaga mga si Perry. yung alam na ano ka, tapos biglang nakalimutan. Ang nakakaloka yung sinabi Siya ka. kasi, sabi niya, nakamove on na siya. So siguro, sinore niya sa akin para ako naman. Huli nga, di ba? May isa pa daw item sa Sparkle. Hindi ito! Sparkle na naman. Hindi! Yung Live Aids! Live Aids ang UP sa Mascom. Dinagsa ng mga top comedian. Yes. Pero si Bubay na pupunta naman sa Sparkle, ha? Wala dyan si Bubay. Wala si Bubay Yan dyan. yung mga top comedians natin yan, na mga Hindi naman produkto. UP si Bubay, UP ba? Iba, bago siya. Ito sa UP. Top ba yan? Baka bottom yan eh. Ay, hindi ko alam, malay ko ba na sa kanila. Basta yung Live Aids po, ito po yung istorya ang dinidevelop ng Samascom sa college po namin. Samahan ng mga mag-aaral sa komunikasyon, ang ibig sabihin. Correct. After 5 years, nung huling-huling nung daming pandemic, bumalik sila. Ito yung si Direk. Andiyan dyan sina Kalad Karen, mga produkto niya, sina Francisco, Tuesday Vargas, Giselle Sanchez, at marami pa ibang mga famous, di ba? Ngayon nagbabalik po. Ang problema lang, sold out na. Simula bukas, July 5, binabalita mo pa. Binabalita ko lang para i-announce lang. Kasi nakalimutan ko i-announce last week. Ayan ka, Sama ka ba dyan? Pero alam mo, presko. ilang beses ako nakapanood ng Live Aids. Sobrang nakakatawa niya. Promise. Kasi sobra. ang daming mga patama sa politika, mga current events, at marami pang iba. So masaya. Nakapanood na rin ako niyan. Diba? So, sa ano po yan, magaganap yan July 5 to 7 sa Cal Theater sa UP Bukas na Diliman. yan. Bukas umpisa. Ako Friday manonood. Yun lang. Congratulations! Wait lang, bago tayo mag-end. I'm sure matutuwa mga Kimpaw dito. Sabi ni Marcelita from UK kasi experience niya. When Kim and Pao was here in UK, I was in the same hotel where Kim and Pao was booked.
I witnessed po how caring si Pao kay Kim. Hindi nila alam, nakita ko mismo sa mga mata ko. Nakita sa mga mata niya. Oh, siya na ang ano. Or nakita ng mga mata niya. Nakita ng mga mata niya. Galawin ang mga baso! Sabi nga ni LT kanina, kampay! Thank you kay Adrian RC. Nagpakulay. Bakulay ng 4.99. Watching from Indiana, USA. Happy 4th. Yes, Adrian RC, thank you very Thank much. you. Salamat! Okay. Okay, dahil dyan, eto na ang Mula yung kinabahan mga nyo. resyan po ating isang linggong chika mula sa Marites University! Abangan na susunod na daho!